Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay topic sa KMJS. Ito yung lumang manika daw na nabubuhay bigla. So ito yung video na yon. Ganito po talaga ako mag-react ng video. Kasi may nagsasabi, lakihan ko daw yung screen ko. Hindi pwede. Ganito po talaga. So panoorin natin to. Ano ba itong may lumang manika na to? Sa isang bayan sa Misamis Occidental sa Mindanao, may panakot sa mga bata para hindi maglalalabas bago pa man magka-lockdown. Isang misteryoso so during pandemic to, bago pa daw magka-lockdown eh. Manika. Mga reenactment na ganito men, Ipo-forward ko na lang yung sa mismong ha. Nakatingin siya sa akin, galit na galit, nanilisik yung mata. Napaka-creepy po ng tawa niya, hindi ko po ma-explain. Minsan hinahabol niya ako. Walang makasaklolo, sabog na yung dibdib ko sa kaba na marinig ko yung parang batang kumakanta ng ganyan. La 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 la. La 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 la. Ligtas pa ba kaya tayo hanggang umaga? Nung bata pa po kami ng mga pinsan ko, doon na po kami tumatambay sa kanila upang manood lang ng TV. Lumang-luma na yung bahay, Lahat po ng mga kaibigan ko, takot po kay Bita kasi dinidisplay lang po yan sa labas kanilang terrace. Hoy! Kanina ka pa ba dyan? Natatakot ka na pumasok sa bahay namin? Hindi po, nag-aalis lang po ng tsinelas. Naku! Naduduwag ka na naman. Manika lang yan. Yung si Bita, palagi po yung ginagawang panakot ng tito po namin. So ganito kasi yan mga kababayan ko. Kung matagal ng, alam nyo ba, parang ganyan din ang story ng aswang. Ayon sa mga anthropologists kasi, yung aswang kasi, di umano inimbento lang daw ng mga Spanish yan na panakot sa mga tao, sa mga Pilipino dati, para ma-prevent daw yung paggugrupo-grupo ng mga Pilipino. Pwede nyong i-research yun, yun kasi kalimitan yung naririnig ko na explanation ng mga hanggang sa na-carry na ng culture natin yung aswang, nagkaroon na ng sariling buhay ng sa kanya. At hanggang ngayon nga nagiging pa rin yan nagiging paksa pa rin yan sa mga kwentong bayan yung aswang. After nang na-create ng Spanish yan ng thousands of years ago. 'Di ba? O hundreds of years ago. Yung stories ng aswang na yan. 1,000 ba? Hindi naman 1,000 hundreds of years lang. Tama ba ako? Paki-correct na lang talaga yun pag KMJS? Doon nga tayo sa mga facts. Ang kalbo na, maitim na yung mukha niya, may sira na sa bandang paa niya, sa bandang balikat niya, yung mga mata niya, nawala na yung pilik mata, yung mga mata niya ay hindi na yung nangungusap na parang masaya, yung parang tumitingin ka sa mga mata niya, parang may banta sa buhay mo. Kahit ako din naman makakita ng ganyang manika Kahit pa sabihin mong hindi totoo, pambihira. Doon na tayo sa may investigation. Ayoko ng mga drama-drama na yan. 9 years old pa po ako, nasa ilalim ng kama.
Sa akin, galit, nanilisik yung mata. Napaka-creepy po ng tawa niya, hindi ko po ma-explain. Ano ba yan? Nananaginip ka ba niyan? Nung 9 years old pa po ako, nasa ilalim siya ng kama. So, ina-assume niya talaga na totoong umaatake yung manika na yon? Hindi, may mga case kasi na may mga hunted manika talaga. Pero dapat may history yon. May history yon na yun ay dating pagmamay-ari ng ganito or may naka-attach na strong emotions do sa manika. Pero kung random na manika lang yun na naluma, na naging nakakatakot lang ang itsura, I don't think na merong may something doon. Po ma-explain. Sobrang OA, may mga ganun. Ba talaga KMJS gumawa ng forward ko Hindi rin ako makatakbo. Walang bakas sa klolo. Hindi, ano bang dinidescribe nito? Panaginip niya ba? Or yung real life event? Sasakalin niya ako. Parang ang saya-saya niya na nakikita niya nahihirapan ako, na sinasakal, na hindi makahinga. Kala ko nga hindi na ako magigising noon. Kaya noon, sinabi ko ng mama ko na nababangungot. Bago matulog. Nabangungot pala siya. Sa panaginip pala yon. 1970. Hindi, ano naman kasi yun kasama yan Kahit nga di naman nung araw, kinikwento lang to hindi ko naabutan to. Kinikwento lang Naalala niyo yung mga comics na horror nung araw? 'Di ba? Napapanaginipan nyo ng mga nakakabasa. Kasi nga may doon may nakakatakot na part doon na tatanim talaga sa puso't isipan mo. Kahit nga yung mga horror movies, kapag nanonood, minsan napapanaginip pag sobrang traumatized ako doon sa napanood ko. Yung Texas Chainsaw Massacre na hindi yung luma yung remake na Texas Chainsaw Massacre, yung may kanta doon na creepy. Napapanaginipan ko yun, men. Nung napanood ko sa sinihan yun, sobrang traumatized ako dun sa, I think 2005 yata, yung Texas Chainsaw Massacre na yun, o 2006. Yung may kanta na This Mortal Coil, na nung napanood ko yun, talagang kahit sa panaginip, napapanaginipan ko si Leatherface nun. 'Di ba? Kasi yun, traumatized lang siguro yung dito, yung naka-experience nito. Kaya kung pagbabase mo yung panaginip, wala namang paranormal doon. 24 ay napunta si Bita sa poder nila nanay at tatay. Maputi pa yung mukha niya, yung katawan niya, mataas pa po yung buhok niya. Talagang maaaliw ka kapag laruan mo siya. Isa siyang patiplipal type na doll. Tumikat siya ng mga 1974 no? Sobrang tagal na. 50s and 60s. Pwede mo siyang palakarin. Para siyang tao talaga na naglalakad. Ginagawa niya itong parang niyang anak, binibilhan niya ng damit, ng sapatos, nililigo, sinusuklayan. Yung nagbubuntis muna si nanay kay Kuya Alvin at kay Kuya Andre, pinaglihian niya talaga si Bita. May emotions pala naka-attach pero dapat may panggagalingan yung magpo-possess doon. Kailangan talagang no? May mature silang dalawa. Mga 3 hours lang sabi ni nanay na nabuhay si Kuya Alvin. In-incubate pa ito at namatay din. Andre. May na-deads pala, Okay. Ay survive naman. Pwede, Pwede naman. Nabubuhay. Pero dahil yung sa manika mismo,
don't think na yun yung... May history pala na may namatay tapos ano. May mga sasakyan na humihinto dito sa amin. May bata daw sila nakikita na naka-white dress na pumapara sa kanila tuwing hating gabi. Humihinto sila, baka alam nilang humihingi ng tulong. Pero kapag huminto na sila, ay wala na silang makikita, para naglaho na. Manggugulat yan pag mga ganyan Sabi ko na Kaya nakapagsabi silang tatay na si Bita nga yun, dahil kung titignan ni tatay nung hatang gabi, ay wala na si Bita sa terrace, at kapag umaga na ay nakikita na naman siya ulit kung saan siya nilagay nung gabi na yon, at hindi na normal yung damit niya dahil meron na mga dumi. Pero tandaan nyo, all of these are claims lang, ano. Wala namang solid proof to Ito ay kwento lang. Pero ito kung kinuwento man to, malay mo totoo, malay mo hindi. Pero by default, dapat hindi tayo maniniwala sa ganito ng walang proof. Kasi ito ay paranormal di ba? Natin. Nasagasaan si Kuya Andre, 21 years old siya noon. Hindi lubos maisip ni nanay kung bakit siya nasagasaan kasi talagang nasa kilid lang siya ng daan. Nasagasaan. So ire-relate nila yun sa confirmation bias naman yun. 'Di ba? Meron naman mga nasasagasaan diyan na kahit wala namang manika Confirmation bias 'yan. Yung sinasabi mong nasagasaan na tapos ididikit mo dun sa manika. Ano naman yun? Hindi naman makatwiran yun. Kasi marami naman nasasagasaan dyan na wala naman manika. Diba? Paano mo nasabing related yun doon? Kailangan talagang pinapalitaw ng dahil sa manika? Ganyan ba talaga yun nangyari nun? Na hinawakan yung manika tapos nasagasaan? Unbelievable. Noong time na nasagasaan si Kuya Andre, 21 years old siya noon, hindi lubos maisip ni nanay kung bakit siya nasagasaan kasi talagang nasa kilid lang siya ng daan. Paano nalaman na nasa gilid ng daan? Nandun ba yung nanay niya nung nasagasaan, men? Parang nang imposible bang gumilid din yung sasakyan? Di ba ito kasi yung tinatanong ko parang sobrang nag-uumapaw yung confirmation bias. Talagang ipinipilit nila na imposibleng mangyari yun. Hindi nga na interview yung nakasagasa or yung policeman lang, yung report man lang ng pulis 'Di ba? Talagang ipinipilit nila na may kinalaman 'yon Sentimental values na kasi since 1960s pa. Every time may family reunion, lahat po ng family trip ng pamilya namin, kilala po talaga nila si Bita. Talagang napakarami ng nasaksihan ni Bita mula lahat ng mga kasiyahan, mga kalungkutan. Deep pala talaga yung niya, no? Yung history ng manika. 1974 pa ba naman? Pag uwi ko sa gabing iyon, ay dumiretso ako sa kusina. Kita ko si Bita na nasa kilid ng pintuan, nakasandal sa pader. TV, yung mata niya ay talagang tutok na tutok sa TV. Ka. 3 taon simula nung ilagay daw sa storage room si Bita, nagparamdam na naman daw ito. At sa pagkakataong ito, ang di umano'y haunted manika, mas lalo daw naging maligalig. Kasi bukas pa sila
makauwi. Habang nanonood kami sa sala, biglang namatay yung TV. Tinignan namin yung saksakan ng TV, hindi naman siya natanggal. Insan? Dito talaga sa reenactment may lumulutang na sandok eh, no? Di ba? Hindi ba pwedeng ano yun? Ito nangyari sa akin yan. Pero sira yung TV namin that time. Yung nanonood ako, biglang namatay, nakasaksak naman. Sira yung TV namin. Or pwede kasing mangyari, may remote control na naupuan nyo. Pwede. Ito ha, hindi ko sinasabing fake agad, pero marami tayo kasing factors na pwedeng isipin kung bakit namatay yung yung TV. 'Di ba? Pwede nasira yung TV. Pwedeng anong nangyari, nag-loose yung saksakan. 'Di ba? Pwede mangyari katulad ng sinabi ko kanina, upuan yung remote control. Yun kasi mas malapit sa katotohanan yun kaysa magpakita yung manika na ganyan na may lumulutang na sandok na hindi naman nangyari. Di ba, men? Bigla na naman kami nakarinig na kalabog doon sa kusina. Baka ando si Donsky. Tignan mo kaya. Ikaw na insan. Nila ko ba yung pinto doon sa likod? Oo, nila ko naman. Insan! Doon na po kami nagulat. Pagtingin namin sa kusina, nandun ako si Bita sa sahig. Bakit nandito si Bita? Hindi ko alam, insan, tara na! Puro claims yun eh. Di ba? Ako, maiintindihan ko pa kung halimbawa, yung balik tayo sa TV, maiintindihan ko ba kung halimbawa namatay yung TV, nahugot sa saksakan. Di ba? Mas paranormal pa yun, kaysa dun sa namatay yung TV nang nakasaksak pa rin. Di ba? Yung paghugot kasi kailangan may puwersa talaga dapat yun eh. Pero yung namatay na nakasaksak yung TV, pwedeng naupuan nyo yung remote control nun. Tapos ito, yung nakita daw nila yung paranormal nga yun, kung totoo man yun. Ang problema, paano namin mamimake sure na hindi nyo lang kwento yan? Nagagalit na kayo sa akin. Sorry skeptic po kasi ako. 'Di ba? Hangga't maaari, kailangang hanapan ko ng explanation yung mga bagay, 'di ba? Kasi inuulit ko by default, ang paranormal kasi ay kailangang i-prove mo. Kasi kung puro kwento, kahit ako kaya kong sabihin na itong si Vegeta naglalakad to sa gabi. Nakita nyo ba? Hindi naman, 'di ba? Basta kinikwentong alam mo, naglalakad doon, nakakapunta nga ito sa taas eh. 'Di ba? Kumakalabog nga sa taas. Nung umakyat ako sa taas, nakita ko na si Vegeta doon eh. Pwede nyo ba akong paniwalaan agad nun, men? Sa claims ko na yon. Kahit sino pwedeng magkwento ng ganyan eh. 'Di ba? Pero tingnan natin kung may proof naman silang maibibigay. Ay doon naman talaga ako hahanga. 'Di ba? Ng plato nabasag. Akala namin doon lang yung magtatapos sa kababalagahan na ma-experience namin ng gabing yon. Halika! Ang tagal-tagal mo naman kasi ano ba ginagawa mo sa labas? Kasi ayaw mo buksan. Galing gumawa nung nung director ng... Raymond! Insan, halika na dito! Baka mabado ka pa dyan! Tok, medyo palakas. Tok, tok, tok. Ito hindi ko nagigets, kumakatok na. Siyempre, takot na kayo niyan. Ba't bubuksan mo pa? Ba't kailangan mo silipin pa? Hindi ko naiintindihan yan. Hindi ba pwedeng dyan na lang kayo sa loob ng kwarto at magpaumaga kayo? Forward na nga natin. Lakas na po kabog ng dibdib ko noon. Ang hating gabi hanggang sa 3 a.m. Balik-balik lang yun. Kung hindi siya kakanta, kalabog sa kusina. Maglalakad na naman doon sa sala, marinig mo talaga yung mga yabag ng paa. Oo. Nung dati, ito doon sa bahay namin,
bago pa man masunog yung bahay namin nun, kahoy yung sahig. May mga part kasi doon na semento na kasi unti-unting ni-renovate yung bahay namin dati. May part doon na semento yung sahig, may part doon na kahoy yung sahig. Doon sa part na kahoy yung sahig, I swear, nakakarinig din ako ng mga ganyan. Yung yabag-yabag na ganyan. Pero, nung time na yon, hindi ko iniisip na paranormal yon. Dahil para sa akin nun, parang normal lang naman sa kahoy ang makarinig ng mga parang yabag na ganon. Kasi syempre, di ba, may times na nagiging loose na yung, may mga factors kasi Kasi yung namin, yung bahay namin, tabi ng daan, pag may dumaan na truck doon, syempre may vibration doon na. Basta, mararamdaman mo naman kung paranormal yung bagay o hindi Pero sabi ng mga maid namin nung dati, pagka nakakarinig din daw talaga pero natatakot sila. Ako hindi. Kasi parang feeling sa akin, oo, nararamdaman ko para talaga naglalakad Hindi, I swear to God, para talaga. Ngayon na nga lang ako parang natatakot Pero nung time na na-experience ko yon, parang wala lang sa akin. Parang wala lang sa akin yung ganun. Anyway, pagpatuloy natin to. Hindi, malay mo, paranormal din yung nararanasan ko noon, Pero, kasi, nung bata pa ako, madalas ako manood ng mga, ng mga Discovery Channel, Tsaka mga ganyan, Siyempre, pagka ganun kang tao, depende sa inyo, kung maniniwala kayo dun. Pero feeling ko, pagkahoy, madalas nangyayari yan, pagkahoy ang sahig, Parang halos lahat na lang. Kahit sa bahay ng lola ko noon, kahoy ang sahig noon. May ganyan din na, kahit dun sa Valenzuela na apartment, yung inexploran ko, may ganyan din kami nararamdaman noon. Nung mga time na yon. Parang kung iipon-ipon ko yung mga, yung mga karanasan ko noon, lalabas talaga na normal lang yung may ganon. I don't know, gusto kong marinig yung opinion nyo regarding that. Kung sino sa inyo may mga bahay na may kahoy na sahig. I don't know if it's yung vibration ba galing sa labas or siguro pag may daga na naglalakad or may alaga kayong aso. Sabagay, wala kaming aso nung time na yun Wala rin naman kaming pusa. Basta may time kasi na hindi siya stable. Na akala mo naglalakad yung dun sa Pero syempre, alam mo naman yung obvious na naglalakad, di ba? Yung dug, yung may pattern, yung dug, dug, dug. Pero yung feeling mo na parang nagmo-move lang yung nag-i-expand lang yung kahoy. Baka mamaya kasi sa sobrang takot yun ang iniisip na parang naglalakad Kasi yung mga, katulad na sinabi ko, yung mga maid namin dati, ganun din. Pag nagkikwento, halimbawa, madalas magkwento yung mga yun pagka kumakain ako ng tanghalian or dinner. Alam mo ba dyan sa taas, nung naglilinis ako, may nararamdaman ako naglalakad. Yung mga ganun. Po ako nakatulog nun. Ligtas pa ba kayo tayo hanggang umaga? Dito tayo ngayon sa loob ng bodega kung saan namin nilagay yung steel box na pinaglalagyan ni Vita. Nakahiga lamang siya, kasama yung ibang mga gamit na inilagay namin dito. Hindi na po namin pinasok si Vita po sa storage room na nakalock po. Baka galit siya kapag kinandado siya sa storage room. Bago pa pala napunta kay Linda si Vita, may una nang nagme-ari nito, ang kanyang hipag na si Nati, na nahanap ng aming team sa syudad ng Oroqueta. Miss. Doon napunta ko sa Manila, ibinigay ni Uncle Engineer ko yung Vita. Maganda pa siya, hindi pa maitim yung pisngi niya. Kaya walking doll yun. Si Vita ang katabi ko pag maghiga ko ng gabi. Sa kalagitnaan ng interview kay Nati, may kakaibang tunog na nai-record ang camera. Pakinggan po natin. Ayos sila ba? May modela. They are very kind to all American missionaries. Kinilabutan ako dun They are very kind to all American. May tumawa nga
Pero wag niyo naman, siguro, kung totoo man yun, kung totoo man yun, wag mo naman kayong confirmation bias na si Bita na yun. Siguro, kasi obviously, ibang lugar ito. Wala naman dyan yung Bita. Baka spirit na talaga yon ng iba dyan, kung totoo man yun. Diba? Pero, American missionary and to all people there. They are very kind to all American. Oo nga, may tumatawa. Sabagay, nasa burden na ng KMJS yun kung ipagpapalagay. Kaya lang, syempre habang interview gagawin ba nila yon? Anyway, malay mo ito kung hihingan nyo ako ng explanation kung paano nangyari yon. Kasi, kung mapapakinggan mo yung sound. All American missionary and to all people there. They are very kind to all American. Mamaya, tingnan natin. Hindi kasi ako audio expert eh. Malamang ipapa-analyze nila yan. Yung time na yun, ako talaga yung naka-headset, pero wala talaga akong naririnig kahit konting tawa lang ng bata. They are very kind to all American. Based dun sa aming analysis sa audio, tawa talaga siya ng bata. Yes. Posible na yung tinatawag na laughing baby is a ringtone. Pwede, Pwede. Very good. From an old na mobile. Yung sinasabi ng audio man na wala kang naririnig, pwede kasing ganito mangyari. Tandaan nyo, ang audio man kasi ay tao yan. Pwede kasing ang mangyari, during that time, nakafocus kayo doon sa nagsasalita. Then siguro, yung factor na may nag-ring or may hindi na kayo aware. Akala mo, hindi makakapture yun sa Kasi feeling nyo, ringtone lang yun eh. Pero hindi mo alam makakapture yun doon. Pwede yun, pwede. Wala naman po talagang gumagamit na cellphone na keypad sa amin at wala naman po talagang gumagamit. Anong keypad? What do you mean? Baby is a ringtone coming from an old na mobile phone. Wala naman po talagang gumagamit. Parang alam ko yung sinasabi niya. Alam ko yung sinasabi niya sa Nokia yun eh. Tingnan nga natin sa YouTube, hanapin natin. Mukhang iba kung yun ang theory ni iba yung ringtone naalala ko yun. May ganong ringtone yung cellphone ng ate ko. Hindi sa akin kasi naabutan ko na yung mga iPhone na eh. Yeah, Nokia Chuckles ringtone. Ang pangalan ng ringtone na yon, Chuckles. Pag nag-match ito doon sa Chuckles na ringtone, ibig sabihin, ringtone yon kahit ano mangyari. Hindi nag-i-imitate ang multo. I don't know kung kaya na multo mag-imitate, Nokia Chuckles ringtone. Tingnan natin, Chuckles yung name nun eh. Chuckles. Tingnan natin kung ito. Iba yun eh. Ito mo Ito yung Nokia na na ringtone. Ganon yun. Ito naman yung na-i-play. Magamit na cellphone na coming from aming analysis sa audio. To all people there. They are very kind to all American. Ulit nga, mukhang match nga. Match ba? Tingnan natin. O kung maharing... American missionary and to all people there. They are very kind to all American. Same nga. Same. Same. Maaring hindi sa crew ng KMJS, baka dun kay ate na ini-interview. Yung time na yun, ako talaga yung there.
They are very kind to all Americans. Same. Ringtone nga siya ng Nokia. Same. Debunk. Diba? Kahit pa sabihin mong old ringtone yun, sa inyo wala. Paano sa parte ni ate? Diba? Debunk. Magaling yung audio expert na nag-analyze. Yung time na yun, ako talaga yung naka-headset, pero wala talaga akong naririnig kahit konting tawa lang ng bata. They are very kind to all Americans. Based dun sa aming analysis sa audio, tawa talaga siya ng bata. Yes. Posible na yung tinatawag na laughing baby is a ringtone coming from an old na mobile phone. Old Nokia. Doon nang galing yun. Wala naman po talagang gumagamit na cellphone na keypad sa amin at wala naman po talagang gumagamit na ang ringtone ay halakak ng bata. They are very kind to all Americans. Pero isa nga bang haunted doll si Bita? Debunked, ano? Maaring hindi sa part ng KMJS, doon sa part nung nung matanda. Diba? Pinasuri namin siya sa isang psychic. Sino kaya psychic na yun? Niluwas talaga nila, ano? Siya nabaliches. Naku, si Jake Costura. Para kang alive. Oh my God. Yung ghost moms ko talaga, hindi siya. Para akong nasusukan na ewan. Susubukan natin siyang tawagin. Kung sino ka mang nasa loob ng manikang ito, pwede ka magpagalaw ng mga bagay kung andito ka man. Hinihintay kong sakyan niya yon. No, wag mong sasakyan yon. Due to gravity yun eh. Kung makikipag-communicate. Due to gravity yun eh. Sinakyan ba ni Jake Costura yun? Sana hindi ito lumabas sa baraha kasi ang indication nito, it's a negative energy or demonic. Kuha ka ngayon ng 7 cards, please. Lumabas po ang tinatawag na demonic card. May bata. Dati bad luck card, ngayon demonic card. Ang lalaking pinapakita dito na parang hindi siya matahimik. Siya ay naging saksi sa mga batang umiiyak. Nasasalo niya yung emotion ng mga bata. In Jesus' name, maging malaya ka. Ang gumagawa lang yan dapat mga pare or yung mga pastor eh. Yung magbasbas ng ganyan. Galit kayo sa akin. Totoo naman eh. Walang authority ang psychic na magganyan. Yung si Sir Ed Caluwag nga doon sa Diplomat Hotel, nagpatawag pa siya ng pastor doon eh. Kayo, bahala kayo kung maniniwala. Hindi ko naman kayo mapipigilan. Na-offera na natin siya ng dasal. Na-cleanse na rin natin siya. Hindi na ito magpaparamdam pang muli. Meron pong tinatawag na pediophobia, excessive fear or irrational fear of dolls. Paulit-ulit po itong ginagamit na panakot ng mga magulang o na... Diba? Yan din sinabi ko kanina eh. Hanggang nako-condition po yung utak ng bata, nagkakos po ito ng distress, anxiety, hanggang maaari nga po mauwi sa phobia. Amo na huli si Bita aling munay. Dayon kuan, natingalan ako karon nga pagkuan bitaw ninyo nga si Bita. Nawala na may bukton, nugoy naguulyo ko gatanaw ni muta. Naupaw pud siya sa samot. Oh, nugoy nawala man niyang curly hair man ni. Lagi kay ba man gid si tatay nimo nga mahal yun ako si Bita. Wala namang demonyo na pwedeng manahan sa isang manika kung walang kasalanan, yung pananakot.
That's the sin. Kapag ka inalis mo yung sin, wala na siya papanahanan. Kung yung lahat ng tao kikilala kay Jesus as Lord and Savior, the moment na mangyari uli yan, pwede lang sabihin, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo, wala na kayong karapatan dito sa tahanan na ito. Gwapa mangyapon siya, smiling man. Smile kanila ta, no? Smile man siya. Ano insan? Tara na? May pahabol pa yan. Yun nga feeling ko. Parang nakadevelop lang talaga ng phobia tong mga to. Kasi nga, panakot na, nire-repeat ko lang ba yung sinabi nung Hindi, totoo naman yun eh. Diba, kahit sino naman nung bata, kung may panakot sa inyo ng panakot, makaka-develop kayo ng takot sa ganyan. Ako dati, alam nyo kung ano yung pinapanakot sa akin dati nun. May pinapanakot sa akin dating karakter ng TV eh. Nakalimutan ko na eh. Clown ata yun. Yung si McDonald's. Yung di ba, pangit yung, sa bagay, yung pa rin yata yung mascot ng McDonald's, no? Takot ako doon dati. May lunchbox ang kapatid ko na gano'n na pinapanakot yun. Tapos pag commercial yung McDonald's, takot ako doon dati. Pero nalabanan ko naman na yun. Siguro hanggang high school siguro, takot ako doon dati. Pero wala eh. Nalalabanan din naman kasi yun. Diba? Parang gano'n din siguro nangyari dito. Pero may mga times na yung phobia mo, hindi mo talaga madadala mo hanggang paglaki. Katulad ng mga claustrophobic, di ba? Kahit mga matatanda na nadadala pa rin yun. Yung mga takot sa gagamba, sa ahas, etc. Di ba, mga kababayan ko? Dito sa pinag-usapan natin, minsan na nagdadala na lang talaga yung yung drama ng KMJS eh. May mga certain sila diyan na siguro dinidelete na nila ini-edit nila in a way na para maging nakakatakot talaga yung palabas nila. Kasi Halloween special to eh. Gabi ng Lagim 8. Diba? Anyway, yan lang po muna, Maraming salamat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Congo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudya.